Good afternoon guys. Pasensya na kayo. Ito, kaya ako nakaganito. Nag-anodize kasi ako. Ayan, itong dalawang to, inanodize ko. Ayan, medyo pasensya na kayo. Medyo madilim yung lighting natin kasi naiwan ko dun sa kabila yung ilaw. Anyway, ito po ay pang Manchester PCP. Ayan, kasi yung paglalagyan nito is hindi niya po pwedeng lagyan ng shroud yung kanyang ano, kasi alam niyo naman yung barrel niyan is halos sakto doon sa tank niya, konti lang clearance. So kailangan ng offset para mailagay yung kanyang para malagyan ng shroud barrel. So yun lang yung concern, kaya maglalagay nito. Yan, ito pang isa is ito ay ayan, kung ba ito? Power plenum. Ayan, inanodize na natin para siguradong matibay. Ayan, basa pa. So ganyan yung ginagawa natin. Tapos yung iba na lumabas na ito, hindi na natin napakislap. Ito, pwedeng pakislapin natin since kagat na kagat yung kanyang, ayan, although ibig sabihin maganda yung pagkalinis, wala talaga yung mga langis kasi habang ginagawa po ito, nilalagyan ng langis. So ito, ang cute niya, liit, halos hindi ramdam na meron siyang offset na nakalagay since gagawin shroud yung barrel. Ito naman para dun sa isang kaibigan natin sa I think it's sa Galete ito, o Sambales, na napadala natin na sabi niya sa akin, bakit daw hindi ko sinabi na kailangan pala at mas okay yung performance kapag merong power plenum. Sabi ko, sir, nagtataka nga ako kasi palagi natin nasa video yan na yung power plenum is talagang malaking ginagampanan na para doon sa performance ng mga airgun. So napaka halaga ng power plenum para doon sa mga airgun na hindi katulad nung una, yung mga CO2 na kino-convert sa PCP, kaya po yun ay mas malakas, mas powerful kaysa dun sa mga PCP na yun, yung mga PCP na nabibili natin is kasi kulang siya sa plenum. So kaya gumagawa tayo ng plenum. Ayan, red na to, plug and play na to, ready to shoot na. Kahit pa ito ay ito lang, hindi siya talaga pwede pwede siya nang walang offset, kaya lang yung ito ay pahabol lang natin, may offset na tsaka regulator. So ito yung ilalagay, idadagdag niya kasi sabi sa akin nakalimutan daw. So medyo madami tayong ginagawa as of now. Gusto ko lang din makita ng ating yung iba na nandito na tapos na yan, kagaya nitong barrel. Tapos na po ito. Yan, nasa dulo ng dila ko yung niya niya. So ito parang either 12 groove siya or 18. So pangkaraniwan naman kasi nabibili 12 grooves. So ito yung luma. Nagka-damage daw ito dito sa bukana ng barrel. So tapos na itong kapalit niya. Ngayon ito tatry kong i-tune kung kailangan pa, kung pwede pa kasi nagka-damage daw to dahil sinundot. Ngayon yung isa, meron pa tayong isa dito na ang problema natin is naubusan tayo ng regulator. So naghihintay na lang na regulator bago ko i-assemble. Ito kasi yung parang siya. Ayan, papakita ko lang. Mabilis na ilagay yung kanyang barrel. Kasi parang ininitan ko pa ito, hindi talaga makuha. Kasi kahit igato mo siya, parang hindi mo talaga makuha. Yan ang ginawa dito.
ininitan ko siya ng konti kasi ano ko na baka magbago ang ano nung aluminum, kaya hindi masyadong mainit. Tapos pinalamig ko siya, saka ako itinubog sa tubig nung medyo matagal na siyang, kumbaga pinapalamig. Ang tagal lumamig kasi aluminum. Ewan ko bakit sa lahat naman na aluminum, ang alam ko aluminum mabilis lumamig. Ayan. So dito ang gagawin ko na lang is ayan, ang gagawin ko na lang dyan, titry ko, titingnan ko kung maganda pa naman yung barrel niya, okay pa naman. Tapos yun lang, sa regulator isiset ko ulit yun ng Pro 1 hanggang 1.5 maximum. Hammer type naman to, tsaka parang may pagka JBC yung gawa niya. So ayun, yun lang naman yung nasira sa kanya. Tapos yung regulator, tapos ito hindi nga daw talaga makalas. Eto ngayon maalo na. Tapos ko naman wala naman, kasi hindi ko rin naman kumbaga nilinis ko lang, kinis lang siya. Tapos ito nilinis lang din. Ayan, para okay naman yung plenum niya, medyo mahaba at saka hammer type naman siya. So ito na yung susunod. Itong barrel lang yan, dinala kanya. Meron pa daw isa to na darating eh. May isa pang darating na airgun pa para iayos pa. So medyo ano ngayon, medyo madalang yung pahinga natin. Kasi palagi tayo maraming ginagawa, kaya dito muna siya. So hindi ko muna siya dadalhin. Puro black yung ginagamit kong anodize ngayon kasi ito lang yung natira. Naubos na yung dahil sa dami ng ina-anodize natin. Naubos na yung ibang kulay, yung green tsaka blue. Ngayon meron tayong lalabas na red at tsaka parang meron pang ano pa ba kulay, may gold pa. So sa ngayon naman pangkaraniwang ginagamit itong black. So common na yan kahit sa receiver, maraming receiver black talaga. So ayan, pinakita ko lang din yon. Tsaka ayan, yan po yung mga ginagawa ko ngayon. Receiver, may mga ano pa nga tayo na ubos na yung materials. Kaya mas kasi medyo prepare nila kung bukas sa atin sa atin dahil unang-una anodize na. Tapos ayun, kung maaari sa barrel band naman, medyo tayo sa barrel band tayo. Although unang-una bukod sa marami aksaya kasi pagka ganun kasi yung gitna, aalisin mo talaga, sayang na yung materialis doon. So sa ngayon medyo busy talaga at marami tayong kailangan pang gawin. Ayun, kagaya rin ng iba, yung mga tayo naman ang as much as possible medyo natin yung mga kumbaga pagka hindi tayo masyadong tumatanggap ng yung mga pag sobra na hindi na natin tinatanggap. Kaya yung mga nag-i-inquire sa atin na hindi pa rin naman sila magpapagawa sa ngayon, na-advise natin maghanap sila ng malapit sa kanila, lalo na yung mga gusto nila na sila mismo mag-hand carry nung kanilang laruan para dalhin doon sa maker. Sabi ko, hanap sila ng mas malapit-lapit na maker para doon na lang sila magpagawa. Kasi unang-una busy nga tayo, tapos ayun nga, malayo sila. So hanap muna. Kung nga pala, meron tayong sagutin isang tanong. Sabi, malinaw naman doon sa video natin nung nakaraan na ang sabi, kasi nung una nila, ang sabi, wala daw pag-asa yung kailangan ay i-machine pa yung receiver para makuha yung 900 plus FPS. Ganyan.
ang maximum daw niyan ano yung mga gawang ganyan pag di binago, pag hindi pinamasin ay maximum daw 850 lang ganyan, hindi kayang maka 900 talaga kahit anong gawin mo. Ngayon pinakita ko lang na yung EGA na yon hindi mo kailangan i-machine, meron ka lang babaguhin konti sa butas, pero hindi yung sinasabi nilang mga transfer.